Sa campus ng Tarlac State University, may maiwagang hukay kung saan makinang na ginto umano ang matatagpuan. Totoo ba yan? Malalim ang pinaghuhugutan ng reklamong nakarating sa sumbungan ng bayan. Bakit may kandila dito, sir? Sa medium daw ito, sir. Nag-aalay daw kayo. Totoo po ba yun, sir? Masama mag-alay? So, totoo, sir. Nag-aalay kayo. Ewan ko, hindi ko alam. Basta tanungin nila lang yung nakakataas. Wala kaming alam dyan. May mga ginto raw kasing nakatago sa ilalim ng lupa sa isang pamantasan. Pero habang mayroong naghahanap ng ginto, mabigat naman ang pangamba ng ilang nagreklamo sa investigador. Hindi raw sila nakakasigurong ligtas para sa mga estudyante ang malalalim na hukay na ito. Ano raw po pinapahukay, sir? Ewan namin. Basta maghukay lang kami. Gano'ng kalalim na raw po yung hukay? Hindi namin alam. Tigas naman ang ulo mo eh. Naka-jackpot nga ba sila ng ginto o pare-pareho natanso? Oo, matigas ang ulo. Sir, trabaho po namin to. Ayon sa isang anthropologist, kabilang ang lungsod ng Tarlac sa mga umano'y lugar sa Pilipinas na pinaniniwalaang may nakabaong kaban ng ginto. Sa presyong 1,700 piso kada gramo, mataas ang halaga ng benta ng ginto sa merkado, kaya naman ang ilan tila nasisilaw sa kinang nito. You may be able to get yung wealth through, ito na nga, yung mga hidden treasures, sa paghahanap nito mga treasures na to. It may be a form of parang greed ng tao siguro na gusto mong magkaroon ng more and more. Nung panahon na yun, to si Yamashita, General Yamashita, yan yung isa sa mga areas na dun siya, yung parang last frontier niya, yung Pampanga Tarlac area. Itong mga treasures na to ay tinatago dun sa mga tunnels at saka sa mga caves ng lugar na yun. Isang email ang natanggap ng investigador sumbungan ng bayan. Inirereklamo ng lumiham na nagpapatago sa kanyang tunay na pagkakakilanlan ang umano'y ginagawang paghuhukay sa campus ng Tarlac State University na nasa lungsod ng Tarlac. Pagkakaalam ko dyan, abot na ng 35 feet. Sabi nila, about 40 feet. Sabi ng mga empleyado, nanananggalang hukay, tatlong hagdanan ng 15 feet. Yun na yun eh. Gano'n nakalalim, at may mga tunnel na sa ilalim. So nakakatakot na yung ginagawa nila at sa pagitan pa naman ng mga building. Highly risky yung ginagawa. Nakumpirma naman kagad sa lente ng investigador ang reklamong ipinarating sa aming tanggapan. Makikita sa loob ng pamantasan ng mga estrukturang deyero. Tatlong palapag na building. Tapos kasi nakakatakot dahil malalim na eh. Hindi mo naman makapasukan yun. Pero makikita mo may ilaw sa ilalim. Sa pagitan ng dalawang gusali ng eskwelahan, may tinatayang humigit kumulang 12 metro o katumbas ng 3 palapag na gusaling hinukay na lupa. Palabas nila dyan gagawa ng Poso Negro. Pero ano yan, malalim na yan. Maliit ang pagkakalam ko dyan, naabot na ng 35 feet. Sabi nila, about 40 feet. Ilang araw bago ang napipintong araw ng pagbubukas ng mga klase, patuloy pa rin naman ang paghuhukay sa lugar. Tila na unang pumasok sa eskwelahan ang mangilang-ilang trabahador na abala raw sa paggawa. Present din ang ilang kasangkapan sa paghuhukay ng hinihinalang tagong yaman sa ilalim ng lupa. Mayroon yan circle sila. Pagkaalam ko, may circle sila na sila yung nagdedesisyon at meron nga daw silang tinatawag na medium. Mahuhula na mayroon daw doon treasure. Mistulang hindi lang basta simpleng school project ang ginagawang paghuhukay sa campus ng Tarlac State University o TSU. Tulad ng isang kasabayan sa wikang Ingles, time is gold. Kaya wala na ring inaksayang oras ang investigador. Inalam na namin kung may permiso ang Tarlac State University na magbungkal ng tila lampas taong lalim ng lupa. Base sa record ng Cultural Properties Division ng National Museum, ito yung regulatory division na namamahala sa pag-i-implement ng mga batas tungkol sa preservation and protection ng ating cultural property. So ayon sa record na ito ay walang iniisyong permit ang National Museum dito sa Tarlac. Wala rin daw abiso sa lokal na pamahalaan ng lungsod ng Tarlac ang paghanap nila ng ginto sa lupa. Naku, naloko na! Nagulat nga ako na merong ganitong pangyayari na ginagawa sa alleged
treasure hunting sa isang partikular na lugar dito sa siyudad ng Tarlac. At surprisingly, sa loob pa mismo ng institusyon na Tarlac State University. Dahil hindi man alam ng mga opisyal ng pamahalaang panlusod ang paghuhukay sa lugar, walang kasiguruhan na sumusunod ang mga naghuhukay sa tamang pamantayan. Hindi raw maisasantabi ang posibilidad na maging delikado ang lagay ng lupa sa paligid ng dalawang gusali. Meron tunnel na nahukay. So pagka meron ng nahukay, void yun, muulan, doon tutuloy yung tubig. Maapektuhan yung pundasyon ng buildings. Dahil malapit lang sa footing yung excavation area eh. Hindi naman that far in meters, kundi 5 meters lang o less. Ang posibleng epekto nun, baka gagalaw yung lupa, magkakrack yung mga poste, mga columns, beams, gano'n. Ayon sa nagrereklamo, pinahintulutan ng presidente ng paaralan ang paghuhukay na ito. Dr. Buya, president ng TSU, Dr. Priscilla Buya. Alam niya, sinabi niya sa meeting eh. Ano nga bang meron sa pinagtatalunang hukay? Ginto nga ba o peligro ang maaaring dala ng hukay na ito? Susunod, hinukay na abala, wawakasan na. Bakit may kandila dito, sir? Sa medium daw ito, sir. Nag-aalay daw kayo. Totoo po ba yun, sir? Masama mag-alay? So, totoo, sir. Nag-aalay kayo. Ewan ko, hindi ko alam. Basta tanungin nila lang yung nakakataas. Tigas naman ang ulo mo eh.